Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga po mga karibin natin, bigyan po natin ng reaksyon, matinding pasabog ni Claire, Congressman Barsaga at BP Sara. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito nga mga karibin natin, ito nga ang balita, no? Barsaga nagpaabot ng suporta kay BP Sara sa 2028. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. Mula po sa Philippine Daily mga kababayan, ayon po dito, Congressman Kiko Barsaga suporta suporta siya kay BP Sara Duterte matapos itong magdeklara ng pagtakbo sa 2028 sabay post ng maikling mensahe online. Good luck President Sara Duterte. Ayan, hindi pa man. No? Maging yung mga kababayan, yung BH party list, no? Ay nagpaabot na rin ng suporta dito po kay Vice President Sara Duterte. So ayan, napakarami pong posibleng mangyari ngayon mga kababayan, no? Parang na-turn around ang political scene natin ngayon, no? Dito po sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na siya po ay tatakbo, no? Bilang presidente sa 2028. At marami nga po sa ating mga kababayan ang naging excited patungkol dito mga kababayan. Yung iba nagsabi na nakikita ko na sa Facebook, no? Mayroon pong nag-post na okay, libre na ang printing po ng mga t-shirts. Ayan. Napakaaga, di ba? Pero itong naisip ko mga kababayan, no, kung si BP Sara po talaga ang manalo, no, at hindi dayain, mananalo rin naman talaga. Sana po pagdating po ng panahong 'yan ay si Congressman Kiko Barsaga ang maging House Speaker. Payag ba kayo diyan mga kababayan? Di ba? Congressman Kiko Barsaga, House Speaker, Congressman Kiko Barsaga. Ayan. Ito naman po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa post na ito. Sabi po dito ni German Bayad, halata naman kasi parehas may sayad. Hindi naman sa ganon. Hindi mo lang na-appreciate, no? Hindi mo lang na-appreciate yung ginagawa nila para sa bayan. Ganun lang yun, di ba? Daya lang ang ikakatalo ni BP Sara basta legal ang labanan, sigurado panalo si BP Sara. Correct. Diba? Solid Dubai is for Team Agila Davao ng Davao. Ayan. Birds of the same sayad and kabubuhan flock together. Sabi po yan ni Bautista Michko. Ayan. Grabe ka naman, no? Sabi naman po dito ni Tere, yes Kiko, sama-sama tayo. Yan, sama-sama tayong lahat, no? Malayo pa pero malapit na mga kababayan. Counting taste na lang to, sabi naman po dito ni Miguela Alijos, she deserves to be supported by Gen Z Congressman Barsaga, a brainiac young politician as Sara deserve to. Ayan mga kababayan. Go Sir Kiko. Oo nga Duterte pa rin ang the best. Yan ang napakagandang musika sa ating mga tenga, no? Itong Duterte pa rin ang the best. Yes po BP Sara Yes po, BP Sara Duterte for President. Ayan, nagpapakita na po ang ating mga kababayan ng kani-kanilang suporta dito po sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Malapit na, isang taon na lang mahigit mga kababayan. Magkakaroon naman po tayo ng eleksyon at alams na po ito. Panalo na po ito. So ayun mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan naman po natin itong si Auntie Claire. Ito si Auntie Claire. Hi! Si Auntie Claire mga kababayan, hi na naman. Okay? Hindi, ngayon lang yata naging hi to no? Sabi po Yusik Castro nakakuha ng 80
84.9% na job performance rating mula sa isang pinagkakatiwalaang survey. Aba, anong survey kaya ito? Ito, basahin po natin mga kabayan ng balitang ito. Sabi po kasi dito sa balita, Jose Castro, Jose Castro nakakuha ng 84.9 na job performance rating mula sa isang pinagkakatiwalaang survey. Nakakuha ng mataas na job performance rating si Jose Claire Castro ayon sa isinagawang survey ng RRP Mission and Development Foundation. Aba, bago to bago ba ito? Kung bago ito, baka ginawa lang ito. Diba? Ayon sa datos, umabot sa 84.9 ang nakuhang marka ni Castro na naglagay sa kanya sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga government communicators na nasuri. Ayan na. Sa pangunahing posisyon, sa nangungunang posisyon naman si Budget Secretary Goddess Hope Libiran na nakakuha ng 88.7 na rating. Ayan mga kaubayan. Naglolokohan, diba? Naglolokohan yata kayo Naglolokohan ba kayo? Kasi hindi ka panipaniwala Itong sinasabi dito, 84.9. No? Aba, parang nalampasan mo pa si Nalampasan mo pa si former President Duterte. Diba? Kaduda-duda po ang survey ito. Pero anyway, kayo mga kaubayan, naniniwala ba kayo sa survey ito? Well, dapat po natin paniwalaan yan, no? Paniwalaan natin na ganyan ang ratings ni Castro, no? Kasi mga kaubayan, sinasabi ko pong paniwalaan natin yan kasi tingnan nyo kung ganyan pong ratings ng administrasyong ito or dyan sa survey yan, no? Kay Castro. Tapos ganito po yung performance ni Castro. Sabi, walang kwenta yung survey firm na yan. Diba? Hindi kasi nagmamatch no? Hindi nagmamatch. Tingnan nyo, yung USEC tuloy nakakuha ng 84.9. Yung presidente, -5. Saan ka nakakita noon, di ba? Ay, grabe. Ito pa, isa pa. Pag-usapan din po natin ito mga kaubayan kasi ito si Shelo Magno. Ay, nagbigay po siya ng komento patungkol po sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya po dito, ang daming problemang gustong labanan ni VP Sara. Corruption, inflation, mababang sahod. Pero bilang Vice President, ano ba ang nagawa niya? Ano daw ang nagawa ni Vice President Sara Duterte? Bulag kasi itong si no? Hindi niya makita mga kaubayan. Ito, para sa atin, no, mga ordinaryong Pilipino. Alam mo, kahit anong laban mo, kung yung buong pwersa naman ng gobyerno ay hindi ka suportahan, paano ka gagalaw? Diba? Ipinakita po yan ng gobyerno ito, ng administrasyong ito. Sa budget pa nga lang, budget, diba? Marami pa po. Diba? Paano ka gagalaw? Paano ka tutulong? Paano mo lalabanan ang lahat ng ito kung nag-iisa ka lang? Diba? Kaya kailangan talagang maging presidente si VP Sara. Bakit? Kahit nag-iisa lang, basta ikaw naman ang nasa taas, lagot ang nasa baba. Ang hirap nito kung ikaw lang nag-iisa, tapos ikaw pang nasa baba, hindi ka maririnig sa taas. Diba? Ganun lang yun mga kaubayan, no? And we really appreciate, no, yung pagtakbo po ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dito mga karibin natin. Sabi po dito, who is Shelo Magno anyway compared to VP Sara? Si BBM tanungin mo, anong nagawa niya? Oo nga Bakit si VP Sara? Hindi naman siya ang presidente. No? Gustong ibig balikan natin to. Itong sabi po dito ni Magno, no? Sabi niya, ang daming problema, gustong labanan ni VP Sara, corruption, inflation, mababang sahod. So lahat na po ng sinabi niya, bakit hindi niya sabihin doon sa presidente, no?
para sabihin niya, okay, President, malaking korupsyon, mataas ang inflation, mababa ang sahod, ano po ang gagawin nyo? Oh, baka sabihin ng Presidente, anong gagawin natin? Ay. Diba? Napakarami pa po ng comments dito mga kaubayan, pero mayroon po tayong papasadahang video, no? Patungkol naman po ito kay Remulla. O ito, pasadahan na po natin mga kaubayan itong video ito. Mula po ito kay Coach Oli, sabi po dito, ayan na, Leveste nagsalita na, kinabahan na sila, nagwala na. O ito, pakinggan po natin ito mga kaubayan. Ito po ang magiging topic natin for today. Boying, nagwala dahil kay Leviste. Pambihira talaga. Ay, Boying, kamusta na ikaw? Ayusin na nga. Simulan po natin doon sa pinakagwapong pinakagwapong secretary na nabuhay sa balat ng Pilipinas. Secretary Boying Remulla. Franchise hindi mo ninegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? This Wala ka pa kahihiyan? Nako, patay ka. Binanata ni Boying si Leviste. Batang-bata ka ba? Wala kang kahiyan. Ano nga si Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta. So yan mga kabay, napaisip tuloy ako dito kay Leviste, no? Kung for example lang maging president na si Vice President Sara Duterte. Pwede rin ito, kung ayaw ni Kiko Barsaga maging House Speaker, no? Eto na lang. Si Congressman Leviste, mga kaubayan, pwedeng maging House Speaker, no? Ano sa palagay niyo mga kaubayan, no? Pwede to, matalino to eh. At paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National project. Renewable energy critical to the national life. Tapos ganun lang. Flip, bebenta mo, flip mo lang. Flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste. Grabe siya, no? Grabe po si Remulla. Nanay mo pa, senador? Eto. Bigyan po natin ng eksena, no? Bigyan po natin ng sitwasyon si Remulla. Ganito naman po ang nangyari, no? May isa pong nahulihan, no? Ng droga, for example, mga kaubayan. Tapos, yung ama niya nasa DOJ. Tapos hindi pinakulong. Saan ang mas malala dyan, mga kaubayan? Saan ang mas malala? No? Hindi mo lang kinulong, mga kaubayan. No? Pinalaya. Saan ang mas malala dyan, Remulla? Huwag ka kasing huwag kang judgmental, Remulla. Masyado. Pati wala namang kinalaman siguro dyan si Senator Loren, di ba? Bakit? Dinadawit mo pa dyan. Nanay mo pa, senador. Ano ibig sabihin mo doon? Di ba? Dawit si Loren dyan. May kinalaman si Loren Ligarda dyan. Nako po. Anak ng nakaupo. Ito po ang magiging taba po yun. Yung vlog namin, yung interview namin sa kanya sa SMNI. Pero ito muna ang puntahan natin. Okay? Hindi po, again, ulitin, hindi po natin pinagtatanggol si Leviste. Kaya lang, eto yan. Bakit bigla-bigla naman nanggagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo, kung ano pa man yan, negosyo netong si Leviste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral Files. May hawak siyang listahan. May hawak siyang ebidensya. Dahil dati naman, dati namang nabenta na yan ni Leviste. Ang tagal-tagal na po. Hindi ka naman naimik. Sasabihin, ngayon lang siya naupong ombudsman. Miskin na. Di ba? Yung timing Yung timing po, ng pagwawala, dito mo galit. Huwag kang magwawala, Boying. Lalo kang papangit niyan. Tingnan mo, nagwawala siya patungkol dyan. Mali itong si Leviste. Mali yung hawak niyang Cabral Files. Ano nangyayari sa'yo? Nagmimistulang nag-aabugas siya o nag-aabugado.
Ito si Boying sa panig nung magpinsan. Si Tamba at si Marcos or kung sino pa man ang nakalagay dun sa listahan. Ito yung issue na to. Uulitin ko. This is public knowledge. Alam na alam naman po ito ng isang involved na o mahilig sa politika, na sumusubaybay sa politika. Hindi mo kailangan maging grade 5 para maunawaan mo kung saan ang gagaling si Boying, ba't galit na galit. Yan ang hindi natin maintindihan na dapat patas ang ombudsman. Dito lumabas Lumabas. Diniscuss po natin ito noong isang araw pero mas matindi ngayon, galit na siya kay Libiste. So sa madaling salita, as early as now, malalaman natin, tingnan nyo, pupusta ako sa inyo. Hindi magtutugma yung listahan, yung Cabral files ni Libiste tsaka ni Boying. Kasi ngayon pa lang, parang alam na ni Boying kung ano yung nasa listahan, baka nga alam na niya. At lumalabas, pinagtatanggol niya itong mga nasa listahan. So, correct mga kabayan. Di ba? Ganun po talagang lumalabas. Not only Boying Rimulya, but also the Senate senators, especially the SP, no, and pro tempore president, no, Senate president. Oh. Ba, totoo naman eh. Totoo pong sinasabi ni Coach Oli, mga kabayan. Ang kaso nga lang ngayon, mga karibin natin, mukhang natabunan itong issue ito eh. Dahil sa impeachment ni BP Sara. Oo, natabunan na po yung issue ng flood control scam, mga kabayan. Sana nga ay pag-usapan pa rin ito ng mga vloggers eh, no? Paingayin pa rin yung flood control scam, di ba? Kasi nawawala na eh. Nawawala na po, parang makakalimutan na ito ng taong bayan pag hindi po natin pinag-usapan to, mga karibin natin. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe, mga kabayan. No, maraming salamat po.